Praise the Lord. Sino po ditong may hininga pa? Pwede bang tignan mo yung kalapit mo, humihinga pa ba yan? Amen. Kung gayon, may dahilan para magpuri. Amen po ba? Dahil ang sabi ng salita ng Diyos, lahat ng may hininga, magpuri sa Diyos Ama. Amen. Tayo pong lahat ay pumalakpak. Sisigaw, sasayaw, kakanta at aawit para sa iyo, Panginoon. Amen. Let everything that has breath, praise the Lord. Praise the Lord. Come on. Let everything that has breath, praise the Lord. Praise the Lord. I'll praise on the mountain, I praise on the valley. Amen. I'll praise when I'm sure, I'll praise when I'm doubting. I'll praise when outnumbered, praise when surrounded. Because my praise is the water that the enemy's drowning. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, praise the Lord. Praise the Lord. Oh, my soul, praise when I feel it, I praise when I don't. I praise 'cause I know you're still in control. Yes, Lord. My praise is a weapon. It's more than a sound. Oh, my praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord. Oh, my soul, praise, praise the Lord. I won't be quiet, oh God. I won't be quiet, my God is alive. So how could I keep it? Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, my soul. Amen. Alam niyo po, ang pagpupuri sa Biblia, maingay, malakas, may sigla. Amen po ba? Sabayan niyo po kami ha, because we will declare that God is sovereign, God is faithful, God is true, and He is a great God. Amen po ba? Sabay-sabay po tayo, basahin po natin. Come on. I'll praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. I'll praise 'cause you're sovereign, nothing like you. I'll praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. I'll praise 'cause you're sovereign. Come on. I'll praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong sumigaw. Amen. From our hearts. Praise the Lord. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. So how could I keep? I will not be quiet. I won't be quiet. My God is alive. So how could I? Yes, oh Lord, we will shout praises. I won't be quiet. My God is alive. For the last time, I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. So how could I keep it? Praise. Praise the Lord. Oh, my soul. Come on. Praise the Lord. Oh, my soul. Palakpak po tayo sa Panginoon. Come on. Sigaw po tayo ulit sa Panginoon ha.
Again, lahat ng may hininga, magpuri sa Panginoon. Let everything, come on church, 1, 2, 3, let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, mas malakas, let everything that has breath, praise the Lord, pinakamalakas, come on, let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, amen, hallelujah. Ganyan ang papuri sa Panginoon. Amen? Buhay. Praise God. Pakitignan mo yung kalapit mo. Kanina, di nakangiti yan eh. Pero sa presensya ng Panginoon, sumaya yan. Amen ba? Amen. God is good. All the time. And all the time? God is good. Amen. Hallelujah. Minsan pa tayo sumayaw, umawit sa Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Napakabuti mo. Noon, ngayon, at kailanman. Come on! Hallelujah! Woo! Yes! Lord, you are good and your mercy endureth forever. Yes, you are good. Lord, you are good. People! Amen! People from every nation and tongue, from generation, we worship you! We worship you! Hallelujah! Hallelujah! We worship you for who you are. We worship! We worship you! Oh, hallelujah! Hallelujah! We worship you for who you are. Man, you are good! Minsan pa, tayong lahat ay umawit sa Panginoon. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Yes, you are good. Lord, you are good and you... Church, sing with us. Come on. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Sabay-sabay po tayo. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Oh, ngayon ha. Nasaan po dito ang mga kalalakihan? Taas kamay, men of God. Yan. Saan po dito ang mga women of God? Magagandang kababaihan. Ayan. Palakasan po tayo ng boses ha. Pag sinabi ko pong you are good, ang sasabihin niyo po all the time, and all the time you are good. Mga kalalakihan muna, shout praises. Come on. 1, 2, 1, 2. You are good. All the time. May lalakas pa yan. Amen? Men of God. Come on. You are mighty men of God. Amen? You are good. And all the time. Oh, praise God. Mga kababaihan naman. Ito, mas malakas to. Amen ba, mga kababaihan? Hallelujah. 1, 2. You are good. All the time. All the time. You are Mas malakas. good. You are good. All the time. And all the time. You are People, sabay-sabay, come on. People from every nation and tongue, from generation, yes. We worship you. Oh, hallelujah, hallelujah. We worship you. We worship you, Jesus. We worship you. Woo. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are, for who you are, for who you are.
who you are, Jesus. You are good. Amen. Wow. Hallelujah. And I'm sure the God who can see your hearts and who can hear your praises, siya po'y masayang-masaya sa araw na ito. For we give you honor, Lord, and we give you praise. Ikaw po ang siyang patuloy na mabigyan ng kaluguran sa aming kalagitnaan. Lord, sa aming pong pag-aawitan, tunay nga ang aming mga puso ang pinaka-importante sa iyo. And out of the abundance of our hearts, O God, these praises will overflow. Amen. Hallelujah. Sing with us, kapatid. And continue to be in the presence of God. God wants you to enjoy His presence this morning. For this is the day that the Lord has made. A holy day for the Lord. Kung mayroon lamang akong sanlibong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Gaya ng dagat sa habang panahon. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ang iyong pangalan, Jesus. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y bibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang. Gaya ng dagat, hindi napapagod. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay, iyong dinggin, kalakip ng awitin. Sambahin ang pangalan mo, Diyos. Dakila ka, tapat at mabuting Diyos. Purihin natin siya.
karapat-dapat sambahin at purihin. Mabuting Diyos, ang iyong pag-ibig, ang iyong pag-ibig, dumadaloy gaya ng dagat. Ang iyong presensya, hallelujah. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin. Gaya ng dagat, minsan pa gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin. Wagas na pagsintay iyong dinggin. Hallelujah. Wagas na pagsintay iyong dinggin. Kalakip ng awitin. Pwede pa bang itaas natin ating dalawang kamay sa Panginoon? Sabay-sabay po tayo. Purihin ka, sambahin, dakilain ka, luwalhatiin. Purihin ka, yes Lord, sambahin, Jesus, dakilain ka, luwalhatiin. Magmula ngayon at magpakailanman, pangalan mo lamang ang aming papupurihan. Sa'yo hinahandog, walang katapusan, karangalan at papuri, walang hanggan. Purihin ka, purihin ka, yes, sambahin, dakilain ka, luwalhatiin, purihin ka, aming hari, aming Diyos, aming Panginoon. Yes, magmula ngayon at magpakailanman, pangalan mo lamang ang aming Jesus. Sa'yo hinahandog, walang katapusan, karangalan at papuri, walang sa'yo hinahandog. Yes, O God, sa'yo hinahandog, walang katapusan, karangalan at papuri. Sabay-sabay, sa'yo hinahandog, sa'yo hinahandog, walang katapusan, karangalan at papuri, walang hanggan. Palakpak para sa Diyos, sigaw para sa Diyos, ang lahat para sa Diyos, ang lahat para sa Diyos. Panginoon, maraming pong salamat. The best pa rin, Panginoon, sa presensya mo. Wala nang hahanapin pa, O God.
Ito yung linggo-linggo naming inaabangan, Panginoon. Yung sama-sama kaming magpuri. Sama-sama kaming magtaas ng iyong pangalan. And we continue to give you all the glory. In Jesus' name. Everybody say Amen. Ngayon naman po, tayo magkamayan. Pwede po bang ngitian natin ang ating mga kapatid? Sabihin natin, mahal na mahal kita sa Panginoon. Sige po, pwede pong umalis sa kinauupuan. Amen. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Kailanman di kita ipagpapalit, pagkat tayo'y magkakapatid. Mahal na mahal. O minsan pa, meron pang hindi umaalis sa kanilang pinaroroonan eh. Pwede bang lapitan ko na yung hindi umaalis? Amen? Hallelujah. Mahal na mahal. Amen. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Yes! Mahal na mahal kita sa Panginoon. Kailanman di kita ipagpapalit, pagkat tayo'y magkakapatid. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Sige po, ihanda po natin ang ating mga kaloob. Tayo po ngayon ay magbibigay ng ating mga tithes, offering, and first fruits sapagkat tayo'y pinagpala ng Panginoon. Amen! Sarap mabuhay kung ika'y... Lapit na po tayo dito sa unahan. Let us give with a cheerful heart para po sa Panginoon. Amen! Sa'yo, Jesus, ikaw lamang ang nagbigay ng kapayapaan. Buhay ko ay nagbago, kaya ngayon'y nasasabi ko na pinagpala! Pinagpala, pinagpala, ang buhay ko ay pinagpala. Magmula noon at habang panahon, pinagpala. Sino mga pinagpala? Pinagpala, pinagpala, ang buhay ko ay pinagpala. Magmula noon at habang panahon, pinagpala. Pinagpala ako. Pinagpala ako. Amen. Pinagpala ako. Sige po, habang tayo po ay nagsisettle sa ating mga upuan, tayo po ay makakapakinig ng isang special number. Hindi ko po siya kakambal, wag po kayong malito, mas maganda po siya. Amen. Palakpakan po natin ang Lord sa buhay po ng aking kapatid, Ann. Good morning po. Blessed Sunday to everyone. Yes, my name is Ann, kapatid ko si Ate Apple. Sa mga nakakasalubong ko po doon, Ann po ang pangalan ko, hindi Apple. Tawagin niyo po ako sa pangalan ko. Well, may share lang po ako. Maiksi lang po to. Minsan na po akong naging sobrang aktibo sa ministry. Siyempre, youth noon, malakas, laging active. Noon, may crusade pa yung tawag namin eh. Crusade dito, youth camp doon, youth camp dyan. Basta lahat ng activity sa church, nandyan po ako, active po tayo. Ngunit, dahil sa maraming pagsubok po, ang dumating sa akin, unti-unti po akong nawalan ng gana at hanggang sa hindi na po ako dumadalo. Dahil sa kasalanan, nalayo po ako sa Panginoon at sa tingin ko po ay hindi na ako makakabalik. Ngunit, nandito po ako sa inyong harapan ngayon para bigyang kapurihan ng Panginoon. Sabi nga, kung saan ka dinesign ng Panginoon, dun at dun ka niya ibabalik at ilalagay. So, kaya po dun sa mga nawalay dahil sa kasalanan, mga hindi alam kung nasa ng tamang daan, sa mga naguguluhan po sa buhay, tandaan po natin na Jesus and through His blood, He already redeemed us and forgiven us from our sins.
Naway maging inspirasyon po ang mensahe ng awiting ito para sa lahat. Amen. Makiawit po kayo kung alam niyo po yung kanta. I was a wretch, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide, left behind heaven's door to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe, broke my chains, freed my soul, and for the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness
lang. Sa Diyos po ang papuri. Purihin ang Panginoon. Thank you, Jesus, for the blood. Tayo pong lahat ay tumayo. Let us continue to give thanks to the Lord for all that He has done. Amen. Patuloy po tayong magpasalamat sa ating Panginoon. Yes, thank you, Jesus. Bawat isa po sa atin, tayo pong lahat ay pumikit, tayo po'y manalangin. Aming Diyos, patuloy nga po kaming lumalapit sa iyo at kinikilala namin na Ikaw ay Diyos na banal. Mihingi po kami ng kapatawaran, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Pagkalinisin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga pagkakasala, sa aming pagsuway, sa mga nagawa namin na hindi naging karapat-dapat sa iyong harapan. We ask, O God, cleanse us, and you said in your word, if we confess our sins, you are faithful and just to forgive our sins. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran. Salamat, Panginoon, sa pagbibigay sa amin ng isang panibagong puso. At hayaan mo, O Diyos, sa oras na ito, patuloy po kaming magpasalamat. Salamat sa iyong kaligtasan, sa iyong pag-ibig, sa iyong biyaya, sa iyong awa. Salamat sa ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo na kung saan tinanggap namin ang kapatawaran ng lahat ng aming kasalanan. Tinanggap namin ang aming kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. At maging, Panginoon, ang lahat ng uri ng karamdaman ay patuloy, Lord, sinabi mo sa iyong salita, sa pamagitan ng iyong sugat at latay, lahat ng uri ng karamdaman ay binigyan mo ng kagalingan. Tunay nga po, nananampalataya kami ngayon sa iyong salita at tinatanggap ang kagalingan sa lahat ng karamdaman. And Lord, maging sa umagang ito, binibigyan mo kami ng pag-asa na anumang nasira sa aming mga buhay, broken relationship, O God, there is restoration through the blood of Jesus. We thank you and we honor you. Hayaan mo, O Diyos, sa umagang ito patuloy naming alalahanin ang iyong ginawa para sa amin. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po ngayon, let us give all the glory to God. To God be
glory, all the praises, all the honor. Everybody say, Amen. Amen. Praise God. So, tunay nga po, balik po muna natin yung ating pong mga cups. And, kukunin po sa atin. Then, pag naibalik na po natin, let us acknowledge the presence of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Spirit. Let us welcome the Holy Spirit. To abide in this temple, to reside in the place. You are welcome. Let us welcome the Holy Spirit. More than welcome. Holy Spirit, come and fill this place. We are gathering together to worship at your throne, to exalt the name of Jesus, to worship Him alone. Pagtaas po natin ating kamay He's worthy of our as our worship and surrender to the Holy Spirit. voices high. Spirit, come, fill this place. We are gathering together to worship at your throne, to exalt the name of Jesus, to worship Him alone. He is worthy of our praises, so we lift our voices high. Spirit, come, fill this place. Spirit, come. Spirit, come, fill this place. Spirit, come, fill this place. Let us all close our eyes. Manatili pong nakataas ang ating kamay. Aming banal na Espiritu, ikaw po ay aming we welcome you in this place, Holy Spirit. Malaya kang kumilos sa aming kalagitnaan, sa aming mga buhay. Sa pagtaas ng aming mga kamay, Panginoon, isinusuko po namin sa iyo ang lahat ng aming mga daladala, ang lahat ng aming mga kabigatan, maging Lord, ang lahat ng aming mga problema. We just lay it down before your feet, O God. And we just welcome you in our hearts, Holy Spirit. We welcome in this place. Malaya kang mangusap, malaya kang kumilos. Patuloy ka naming sasambahin, minamahal ka namin, banal na Espiritu. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Di po, hawakan po natin ang ating pong mga Bible. Taas po natin ito and let us make a declaration. Sige po, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3, go. This is my Bible. I am what it says I am. It says I have. I can do what it says I can do. Today, I'll be taught the Word of God. I boldly confess that my mind is alert, my heart is receptive, and I will never be the same. In Jesus' name, amen. Hilingin ko po na ipanalangin niyo po ako. Please extend your hands and please pray for me. So, Holy Spirit, yes, Father God, I receive the prayers of your children. Panginoon, sa iyong biyaya, sa iyong awa, sa iyong kalakasan. Kaya, Panginoon, magagawa ko ang magsalita sa unahan mo, Panginoon. I ask for your anointing. I ask, Lord, for your message to be spoken this afternoon. I honor you and I praise you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Isang magandang umaga po sa bawat isa. Maaari po tayong makaupo. And so, muli po ay we welcome each one of you. Ang ating pong pastor ay nasa tayuman po sa may Door of Faith, San Carlos.
at siya po ay naimbitahan doon para magsalita. So ako po ang nasa inyong harapan with of course the authority that is given by our pastor for me to preach the Word of God today. So bago po tayo dumako sa salita po ng Panginoon, ay nais ko pong mag-report regarding po sa ating church construction. So ayan po, initial project pa rin po natin remains 3 million. Yan po ay para po sa pagpapasimula ng ating pong second floor. Dahil nabanggit din naman po sa bawat isa sa atin, ito pong lugar na ito, this is really the offices. At the same time, yung mga classroom po talaga at ang ating sanctuary ay yung second floor. So ang budget po natin dyan ay nasa 3 million and may total contribution na po tayo na 266,884.42. May expenses na po tayo na 186,728.01 and remaining po dyan po sa naging contribution ay nasa 80,156.41. So ang kailangan pa po natin ay 2,733,115.58. Diba? Ang daming bilang yan, ang daming numbers. Pero naniniwala po tayo kung paano po ang Diyos naging tapat. Pinag-pray natin ng 2.8, nabili ang lupa, nanalangin tayo ng ilang milyon-milyon para matayo ang lugar na ito. Yang 3 milyon na yan ay maliit po para sa Panginoon. Amen? Kailangan po sama-sama tayong manalangin, sama-samang manampalataya, at habang tayo po ay pinagpapala ng Diyos, makita rin po natin na maging daluyan po tayo ng pagpapala. Amen. So praise God. So ngayon po ay aking pong i-report sa inyo on behalf of our pastor, yung ating pong annual report. So kung ang presidente ay nagkakaroon tinatawag na SONA, ang ating pong pastor naman ay nagkakaroon din po ng pagre-report sa nagdaang taon ng 2023 at maging inilalatag din po ang plano for the year o pinaka-goal natin for the year 2024 para ito po ay maisama natin sa panalangin. Okay, sige po, tingnan po natin. So 2023 major activities and accomplishments po natin. Nagkaroon po tayo ng Conquest Every Home for Christ, April-June po natin ginawa yan. Then nagkaroon din po tayo ng I Love My Church, ginawa po natin yan October to December. Tayo po ay nag-target ng 5 barangay. So yan po ay ang Tatala, Makamot, Batingan, Kalumpang, Mambog. Tama po ba? And of course, nagkaroon din po tayo ng Concert for a Cause. Yan po ay para sa fundraising. Ginawa po natin yan ng anniversary natin. Next. So nagkaroon din po tayo ng DGT Level Up kasama po ang buong Rizal. Yan din po ay fundraising din po natin para sa pagpapatayo ng church. And of course, nagkaroon din po tayo ng ating, yes, next. Kayo ng Rizal Youth Camp. So ito po ay sama-sama po na mga kabataan po ng Door of Faith sa Rizal. So nag-participate po dyan ang maraming churches ng Rizal. Nagkaroon din po tayo, praise God, ng groundbreaking. Ayan po, ano, so tunay nga na ang Diyos ay hindi kailanman nahuhuli. Pinag-pray natin, Lord, matatapos na ang kontrata namin sa BRCC, saan na kami pupunta. Pero tunay nga, God is never late. Humabol pa. Last month ng buwan ng taon ng 2023 at nangyari po yung ating groundbreaking na yan. Ay, ayan po, yung nangyari na construction ng ating church. So maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta, financially, tumulong. Okay, next po. Ayan. So pinakita lang po natin kung paano po unti-unting natayo ang church na ito. And of course, meron din po tayong mga naging project na bili po dito po sa ating pong mga kagamitan po sa ating church. Sige po, kita na lang po natin. Ayan po. And of course, yung ating pong natapos na sanctuary, ito pong nasa unahan, na dati ito lang po yung area na ito na kung saan nagkakaroon ng cell group, pero ito po ay kinonvert natin na maging stage po natin. Okay? And of course, yung ating pong mga fellowship ng mga kabataan na ginawa po yan linggo-linggo nung month of November, kung hindi po ako nagkakamali. YP Fellowship, so hindi walay na po natin ang kabataan sa mga young professionals. Ang mga young professionals, yan po yung mga nasa college level, graduating, at may mga trabaho na po. Okay? So, ayan. And of course, nagkaroon po ng mga women's fellowship, okay, sa mga adult fellowship natin. Yan po yung mga ginawa natin. Nag-swimming ang mga kalalakihan. Kasi po, pinalalakas po natin ang mga kababaihan, yung pagsasama-sama ng kababaihan, kalalakihan. Of course, an avenue rin po para maka-invite po tayo ng mga baguhan. So, yan po.
And of course, bago po natapos ang taong 2023, ay dito po tayo nagkaroon ng ating gawain. So, yan po yan, yung ating pong, I think that is the last Sunday of 2023. Okay? And nagkaroon din po tayo ng Workers' Convention. Ginanap po natin yan sa Kaliraya. Nagkaroon po yan ng, I think, nasa 100 plus workers. So makikita po niyo dyan, nakapajama. Okay? So, ayan po kasing naging tema, slumber party. Okay, ayan. So, yan po yung naganap sa atin sa taong 2023. And of course, kung titingnan po natin, ang ating pong mga members, total po ng ating inactive, ang ating active po ay 554, ang total inactive po ay 384. Ang pinaka-overall total po natin is 918. Ano ba yung inactive? Ito po yung sinasabi natin na minsan sa isang buwan dumadalo, pero still, sila po ay dumadalo sa ating church. So we are doing our best, praying for them, visiting them, para sila po ay maating mailagay sa active po. Okay? And of course, sa leaders po natin, total is 80 sa active and inactive po ay 102. So total of 182. So muli po natin ibinabalik ang ating pong mga sa leaders na sila po ay makapaghawak muli ng mga tao para mag-disciple. Ayan, so yung mga pictures po ng mga cell group po yan. And ang ating pong workers na patuloy po natin nakakatuwang sa ating church na may mga ginagawa po, mga gampanin, ministry, sila po ay tayo pong lahat ay nasa 166 workers. Okay, so para po naman sa ating finances, so praise God. So annual revenue po natin is 4,326,842.26 and meron po tayong expenses na 4,323,700.68. Praise God, kasi may natira po tayong 3,141.58. So ibig sabihin po, tunay nga po na ang Diyos ay nagpro-provide sa lahat po ng ating pangangailangan. So we are transparent on that sa bawat isa po sa atin. Ayan po yung composition po ng ating pong naging annual revenue. Okay? So for the year 2024, so ito po ay tingnan natin at isama po natin sa panalangin. Nais po namin ipakilala sa inyo ang ating pong mga team head, mga department at yung mga head po nito, yung mga tagapanguna. Admin, Engineer JC si Kenya. Children po natin, Kuya Chester Vocal. Consolidation is Brother Ken Olang. Sa design po natin ay si Kuya Alex Hernandez. Equipping po natin Ate Rica. Okay? Fellowship, ako po yan. And sa finance po natin is si Ate Regine. Health and Information, Ate Shaina. HR and Pastor's Care, Ate Venus Vocal. Media Production po natin, Ate Apple. Praise and Worship, Kuya Nolly. Program po natin, Ate Arlene. Sound and Technical, Kuya Donnie. And para po sa ating team group, yung dati pong cell group, tinawag na po natin siya na team group, si Ate Aiza Loyola po ang nangunguna po dyan. And our theme for this year is Relevant to Multiply. Ayan po. So ayan po yung tema na ibinaba po ng ating pong national. So ayan po yung lalakaran natin. And for our vision, so nawa po ay, ito po ay talagang ilagay natin sa ating mga isipan. So tayo po, DFCCI is united to plant churches nationwide and beyond. So kaya kasama po sa taong ito na tayo po ay makapag-put up ng 5 outreaches para po dun sa mga barangay na ating pong sinimulan na hayuan. And of course, our mission is to proclaim the gospel and multiply disciples. Kaya tuloy-tuloy pa rin po ang ating pong paghayo. Okay? Next. Okay. So ngayon po ay meron po tayong tinatawag na team. Ang ibig sabihin po ng team na yan ay totally engaged, active members. So we are targeting 200 team leaders. So ito po yung dati natin tinatawag na mga cell leaders. So naniniwala po ako na ang bawat isa po ngayon sa taong ito, kayo po ay magiging team leader. Ibig sabihin, meron na rin po kayong i-disciple. Diba? Meron tayong hahayuan, tas meron na rin po kayong mga i-disciple o aalagaan na mga ipagkakatiwala ng Lord sa bawat isa. Next. Okay, so because we are targeting 200 team leaders with 8 team members, ayan po, so we are now
praying, we are now targeting 1,600 team members. So kung itong taon po na ito, last year ay nasa 900 plus, this year po, we are praying for the 1,600, kaya po ipiniprepare po natin yung ating second floor para talagang mas marami pa tayong mga tao na madala sa Panginoon at makakilala sa Panginoon. Hindi lang po tayo-tayo. Okay? So 200 workers po ang target natin for this year, 2024. So sabihin mo sa katabi mo, kasama kita sa paglilingkod. Yan, kausapin mo, mukhang ayaw magsalita ng katabi mo, mukhang ayaw niya. Yan, tapikin mo, di ba sabihin mo, magkasama tayong maglilingkod. Amen? Ayan, so dapat makita po natin yan. And of course, ang major project natin for this year ay ang ating second floor. Pwede mo palakpakan natin ang Lord. Tayo po ay maging excited, di ba? Tayo po ay maging bahagi at makita natin yung sarili natin. Umakit na tayo second floor, dyan na tayo nag-worship. Marami na po tayo dyan at patuloy na magpapadala ang Panginoon. Okay, so yan po yan. And of course, ito po yung mga plano po natin bilhin na kailangan po ng ating pong praise and worship. So nakikita nyo po dyan. Ayan. So sige po, next. Of course, we want to improve yung ating po mga gamit for the praise and worship po natin. Yan po. Para naman po sa sounds and technical, yan naman po, mga powered speaker natin, mga wireless mic natin. And praise God, di ba? Alam ko, nanlaki yung mata nyo, 10 million, di ba? So, naniniwala tayo sa Diyos natin na mayaman. Amen? Napakaliit ng 10 million katumbas sa nilikha niya sa buong mundo. Kaya if you want to be part of the 10 million, sabi nga, let us be faithful in giving our tithes and offering, our first fruit, at pag tayo po ay nagiging tapat, ang Diyos ay higit na magiging tapat sa atin. We cannot outgive God. Amen? Dapat maging excited tayo. Yes, gusto ko maging part ng 10 million. Hindi yung, nakita mo yung 10 million ba yan? Ayoko niyan. No, ha? Dapat, yes, Lord, gusto ko maging part ng 10 million na yan. Dahil pag ako ay naging part ng 10 million na yan, alam ko, i-bless mo ako to be a channel of blessing. Amen po ba? Are you taking the challenge? Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. So tayo pong lahat ngayon ay manalangin para po sa ating mga kaloob. Aming Diyos, maraming salamat po sa iyong katapatan, sa iyong provision, Panginoon. At sa bawat anak mo na naging masaya at naging tapat sa pagbibigay ng kanilang tithes and offering, maging Lord, yung mga first fruit nila. Patuloy, Lord, na iyong salita ay pangyarihin mo sa kanilang mga buhay, siksik, liglig at umaapaw na pagpapala ang ipaparanas mo at Lord, sasawayin mo anumang gawa ng kaaway sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon, at tunay nga po ang lahat ng ito ay patuloy na magamit para sa ikalalagot, ikalalawak ng iyong gawain. Maraming tao pa ang maabot. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Ito po, isang malakas sa palakpak sa Panginoon. So nais ko rin pong anyayahan ng bawat isa. Bukas po ng gabi ay magkakaroon po tayo ng revival service. Gaganapin po yan ng 7:30 p.m. dito po sa ating church. And our Bishop Larry said that is coming. At the same time, meron po tayong evangelist speaker na manggagaling pa po sa Arizona. Siya po si Steve Bush. Actually, siya po yung nag-prophesy sa atin, sa amin po ni Pastor, na magkakaroon kami ng coaching pula. So yun po yung una namin naging kotse. Okay, sabi niya, you will have a car that is red. At sabi niya rin, nagkaroon din po siya ng word na sinabi niya na once na ang pastor nyo ay hindi na magrenta, that's the time na magkakaroon kayo ng sariling church building. So nung time po na hindi na po kami nagrenta, nung kami po ay lumipat na, ay doon naman po nabili yung lupa, natayo ito pong ating church building. So, we are excited to meet him again kasi that was a very long time na siya po ay napunta dito sa atin po. So, we will be meeting him again tomorrow. So, that is 7:30 ng gabi. Sabi mo sa katabi mo, magkita sana tayo. Ayan, di ba? At sana wag lang sana, kundi magkita talaga. Okay, so now, we would like to welcome our VIP. Pwede po bang tumayo? Si Ate Arlene Sambahon. Ayan, praise God. Sige po, tayo po, Ate Arlene. Siya po ay in-invite ni Ate Ella Albacena. Sino po si Ate Ella? Wala po siya. Okay, sige, marami pong salamat. Kapalakpakan naman natin ng Lord sa VIP natin. And of course, si Kuya Alex Sebastian. Praise God.
Siya po ay walk-in. Purihin po ang Panginoon. Marami pong salamat sa inyo pong pagdalo. Maaari na po tayo. So patuloy po tayong magpasalamat sa Panginoon. Patuloy po tayong mag-invite. At patuloy nga na ang buhay natin ay magamit for more people to know the Lord. Amen? Praise God. So, actually, kanina po, yung kumanta dito ay si Ate Ann. Di ba sabi niya, kapatid po siya ni Ate Apple. Isa po siya sa mga naunang mga kabataan dito sa ating church. Nag-promise ako sa kanya, once nakakanta ka, hindi ako iiyak. Kaya doon na lang ako sa kwarto ko kanina umiiyak. Kasi I'm so blessed. It's because God is really a God of restoration. Napakatagal ng panahon, ipinanalangin, sabi nga, kahit gaano pala tayo magpakalayo-layo, kahit gaano mang katagal na panahon, because God is faithful, lagi pa rin tayong ibabalik sa kalooban niya. Amen po ba? At yan po ang pag-uusapan natin sa umagang ito. So let us open our Bible in Lamentation chapter 3, 21 to 23. O sa Tagalog po ay panaghoy. Ayan. So baka po kasi minsan naghahanap, ano ba yung lamentation sa Tagalog, di ba? Ano ba yung panaghoy sa English? Okay, so ito po ang sabi sa lamentation or panaghoy, 3:21 to 23. Pero nanunumbalik ang pag-asa ko kapag naalala ko na ang pag-ibig at awa ng Diyos ay walang katapusan. Iyan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nalipol. Araw-araw ay ipinapakita niya ang kanyang habag, dakila ang katapatan ng Panginoon. Purihin po ang salita ng Diyos. So once again, with the authority that is given by our pastor for me to preach the Word of God today. So kaya ako po ang mangangaral ngayon sa umagang ito. So hindi lang po natin masasabi ang katapatan ng Diyos dahil meron po tayong magandang nangyayari sa buhay natin. So sabi nga, kahit pala na meron tayong mga sitwasyon na hindi magaganda, ang Diyos po natin ay mananatiling tapat. Whether it is a good situation, hindi magandang sitwasyon, kasi di ba parang minsan madali nating masabi na ang Diyos ay tapat pag maayos ang sitwasyon. Pero pag ang sitwasyon natin ay nandun na tayo sa mahirap na sitwasyon, nasasaktan tayo, may mga problema at pagsubok, parang nagkakaroon tayo ng pagtatanong. Lord, nasaan na yung sinasabi mo that you are faithful? Nasaan na yung sinasabi mo that you are good? So ngayon pong atang umagang ito, ang ating pong bibigyan pansin, o ating pong pagtutuunan ng ating pong mga isipan at puso, ay yung katapatan ng Diyos sa buhay natin. Receiving that God is a faithful God. Sabi nga, yung katapatan ng Diyos at yung madalas po nating naririnig na sinasabi, great is thy faithfulness. At ano ba itong sinasabi nating katapatan ng Diyos sa buhay natin? So ang Diyos natin, isa po sa kanyang katangian, siya po ay tapat. Kung sinasabi natin that God is love, that God will continue to love us, His love is unconditional, it is because one of His character is love. At isa po sa katangian ng ating Diyos ay yung sinasabi nga natin, yung kanyang pagiging tapat. Ito po ay dakila. O sabihin natin sa English, it is beyond measure. So that is the title of our message this morning. It says in English translation, ang sabi po, they are new every morning. Great and beyond measure is your faithfulness. So pag sinabi po nating beyond measure, ang ibig sabihin po niyan, to a very great extent. Ibig sabihin, hindi nasusukat, walang hangganan, walang katapusan. Ganyan ang katapatan ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi natin to kayang, sabi nga, sukatin yung katapatan ng Diyos. At ipinapakita po ng salita ng Diyos kung ano yung dapat gawin ng bawat Kristiyano kung papaano palalakasin natin ang ating mga pananampalataya, palalakasin natin ang ating mga sarili sa panahon ng mga mahihirap na sitwasyon o kalalagayan. Sabi ko nga, hindi ko man alam kung ano ang pinagdadaanan ng bawat isa sa atin, pero sa buhay natin ay meron tayong mga pinagdaanan na mahihirap. May mga pinagdaanan tayo na masakit.
O maaring ngayon ay meron kang nasa ganyang kang kalalagayan, isang sitwasyon na nahihirapan ka, nabibigatan ka, nasasaktan ka. Pero ang sabi nga sa mga gantong pagkakataon, lagi sinasabi ng ating pastor that we should stop listening to ourselves. But we should start talking to ourselves. Kasi po sa mga pagkakataon na kung saan tayo nahihirapan, nasasaktan, ito yung mga time na ang kaaway ay tinitake advantage niya. Binibigyan niya tayo, binubulungan tayo na sinasabi sa atin, akala ko ba ang Diyos mo ay tapat? Nasa na sinasabi mo na mabuti ang Diyos? Kung mabuti ang Diyos, bakit mo pinararanasan yan? Bakit ka nasasaktan? Bakit ka nasa ganyang sitwasyon? Akala ko ba mahal ka ng Panginoon, pero bakit ganyan yung kalalagayan mo? Yan yung ginagawa ng kaaway sa atin. Pero sabi nga, we should stop listening to ourselves. Na yung tipo bang tanggapin natin na oo nga, talagang mahirap yung sitwasyon ko, talagang nasasaktan ako. At sinasabi sa atin, we should start talking to ourselves, declaring yung pagkilala natin sa Diyos, yung gawa ng Diyos sa atin, na sinasabi natin, ang Diyos ay tapat sa buhay ko. At sinasabihan din tayo mga kapatid na, don't just accept your life. We need to lead our life. Hindi mo lang basta tatanggapin, ito mahirap, ito nasaktan, ito hindi ko maintindihan, diba? Ito maraming utang, hindi natin basta dapat tanggapin yon. Ang sabi nga, kailangan pangunahan natin ang buhay natin gamit ang salita ng Diyos sa atin. Kaya napakahalaga talaga, we know the Word of God. We know His promises in our lives. We need to learn that in the midst of the most painful situation, pinakamatindi at pinakamasakit, tingnan mo yung katabi mo, may pinagdaanan yan. Diba? Wala sa atin dito ang wala niyan. Lahat tayo dumaan dyan. But sabi nga, we need to remind ourselves that God is faithful. Amen po ba? We must remind ourselves of God's unchanging faithfulness. So ito po yung pag-uusapan natin. At sinasabi natin, yung katapatan ng Diyos, sabi nga, walang katapusan, hindi kayang sukatin, walang hangganan, at nananatili yan sa buhay ng bawat isa sa atin. Doon po sa ating binasa na verse, ang sabi po dito, pero nanunumbalik ang pag-asa ko. Kapag naaalala ko na ang pag-ibig at awa ng Diyos ay walang katapusan. Yan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nalipol. Bakit ano ba ang sitwasyon ni Jeremiah na sumulat ng panaghoy nung sinabi niya na, sabi niya, nanunumbalik ang pag-asa ko kapag naaalala ko? Ano ba yung naging sitwasyon niya? So tingnan po natin, sabi nga, during that time, walang nakikita itong si Jeremiah na parang ikabubuti ng sitwasyon nila. So what was Jeremiah's situation during that time? In Lamentation chapter 3, 17 to 24, ito po yung sitwasyon, ito po yung nararamdaman niya, ito po yung kalalagayan niya. Ang sabi, inalis niya ako sa maganda kong kalagayan at hindi ko na naranasan ang kasaganaan. Ayan po ang sitwasyon ni Jeremiah. Nawala na ang karangalan ko at lahat ng pag-asa sa Panginoon. Sabi pa niya, napakasakit isipin ang mga paghihirap at pagdurusa ko. At kung palagi ko itong iisipin, manghihina ako. Diba? Yan po yung kalalagayan niya. At sabi ko, baaring iba sa atin, ganyan na nanghihina tayo, hirap na hirap tayo. Pero sabi ni Jeremiah, pero nanunumbalik ang pag-asa ko kapag naalala ko na ang pag-ibig at awa ng Diyos ay walang katapusan. Sabi niya, binalikan niya. Yung pag-ibig pala, yung biyaya pala ng Diyos, walang katapusan. So kahit hirap na ako, ang pangit na sitwasyon ko, nasasaktan na ako, hindi ko na maranasan ang kasaganaan, pero pwede kong balikan, muli kong inialala yung pag-ibig at yung walang katapusang biyaya at awa ng Diyos sa akin. Kaya nasabi niya, araw-araw ay ipinakita niya ang kanyang habag. Dakila ang katapatan ng Panginoon, kaya sinabi ko sa aking sarili, ang Panginoon ang lahat para sa akin, kaya sa Kanya ako nagtitiwala. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ng Lord sa Kanyang salita. So sabi nga, ganun pa man,
hindi po nagbago ang kanyang pagkilala sa Diyos. Na hindi nagbago ang pag-ibig ng Diyos sa kanya, hindi nagbago ang kawaan ng Diyos sa kanya, kaya sabi niya, ang Diyos ko ay tapat. At ang kanyang katapatan ay dakila, and we are saying God's faithfulness in our lives is beyond measure. Amen? So alam niyo po, sa bawat isa sa atin, without faithfulness, relationships cannot survive. Kapag ang katapatan po sa ating buhay ay nawala, okay? Magiging magulo. Mawawala ng kaayusan ang mundo. Hindi natin alam kung sasapit ang gabi, sisikat ang araw. Kaya po tayo merong laging umaga at dumadating tayo sa gabi. Kaya po nagkakaroon ng pagsikat ng araw at paglabas ng buwan. Alam niyo po kung bakit? Because God is faithful. Whatever He says, ginagawa niya. Sabi niya, I am new every morning. Kasi kung ang Diyos ay tapat, di ba? Pag sinabi natin hindi tapat, minsan nakakalimot. So paano pag nakalimutan niyang isinag ang araw? Di ba? E di gabi lang. E paano kung makalimutan niya na magkaroon ng gabi, e di lahat tayo gising? Di ba? Because God is so faithful, kaya laging may pagsikat ng araw, may paglubog ng araw, may panibagong umaga, nangyayari ang lahat, may tag-ulan, may tag-init, because God is faithful. Pinangyayari niya ang lahat sa buhay natin. Colossians 1:17, bago pa man likhain ang anumang bagay, naroon na si Kristo. At sa pamagitan niya, ang lahat ay nananatiling nasa kaayusan. So sa katapatan ng Diyos, siya ay may pangako sa bawat isa sa atin. Ano pang sabi po niya? In Genesis 8:22, habang nagpapatuloy ang mundo, may panahon ng pagtatanim, pag-aani, may taglamig at tag-init, may tag-ulan at tag-araw, may araw at may gabi. So dito pa lang mga kapatid, we can already trust God. Bakit? Hindi niya nakakalimutan pasinagin ang araw. Hindi niya nakakalimutan palabasin ang buwan. And we've been living in this earth kung ilang taon ka na at nakita mo yan araw-araw. So dito lang pagpapakita lang yan na kailanman hindi nagkakamali ang Diyos, kailanman hindi tayo bibiguin. Amen po ba? Ngayon, marami sa atin ang nawawala ang katapatan. Maaring ikaw mismo, naranasan mo ang hindi maging tapat, at maaring ikaw mismo, naranasan mo na may mga taong hindi naging tapat sa iyo. Halimbawa na lang sa pamilya. Diba? Kaya nga maraming mga hiwalayan ngayon. Maraming mga iwanan ngayon. Diba? Maraming mga sinasabi natin na legal separation, do wala tayong divorce sa ating bansa. Nararanasan natin yan. Diba? Bakit? Kasi nga hindi naging tapat. Merong hindi nagiging tapat, whether babae o lalaki. So, dahil sa sitwasyon na yan, ay nasisira ang relasyon. Ano pa? Minsan sa trabaho natin, pag ikaw ay empleyado, hindi ka nagiging tapat sa oras. Diba? Nauso ang work from home. Naka-time in ka, pero tulog ka pala. Diba? Yung mga ganun mga bagay na ginagawa natin. Pag uwi mo ng mga gamit sa office, okay? Ginagamit mo pang personal mo. Nagpapa-reimburse ka ng expenses na hindi naman related sa work. So, hindi tayo nagiging tapat. Ano pa? Sa negosyo, hindi pagbibigay ng tamang sweldo sa empleyado, para sa pagpapaayos ng mga papers mo, may paglalagay, may padulas, mga ganyan, no, ha? Sa kaibigan, grabe, naku, na-experience, sa palagi ko, marami tayo dito. Yung tipo bang pinagsabihan mo ng iyong pinakamalalim na sekreto, sabi sa'yo, promise, hindi ko talaga sasabihin yan kahit kanino. Nagulat ka, lahat na ng kaibigan mo, alam na. Diba? Ang pinakamatindi pa yan, nasiraan ka pa. Nabaliktad ka pa. Ha? So talaga sabi nga may mga tao na nagsasalita na hindi maganda sa likod natin. Naranasan natin yan o maaring minsan nagawa natin yan. Yung sinasabi nga natin hindi tayo nagiging tapat. Halimbawa, sa church, diba? Pagdating sa paglilingkod, sa pagdalo, sa pagbibigay po natin. Nangako tayo na tayo magbibigay ng mga first fruit natin, pagbibisita natin. Minsan, pag may mga dumating na hindi magandang sitwasyon, yung katapatan natin, hindi na natin na itutuloy. Hindi na natin nagagawa. Government na lang natin. Diba? Wala po tayong, we are not pertaining to anyone, pero diba, yung mga tumatakbo, ang daming pangako. O, natapos na-elect naihalal na, naipwesto na, natapos na ang termino, kahit isa, walang natupad. Diba? Kasi yung katapatan, it's really an issue. So ngayon, maraming pwedeng panggalingan
ng kawalan ng katapatan. Bakit nga ba hindi nagiging tapat? Una daw, ang unang dahilan ay tinatawag na katamaran. Kasi sa una, di ba, masigla tayo. Pag something new, we are excited. Naku, sa mag-asawa. Noong unang pagsasama niyo, ay talaga nga naman, walang humpay ang I love you, good morning, yung mga good morning kiss pa talaga. Di ba, talagang excited ka pag gumising. No, medyo tumagal-tagal na. Di ba? Ano na? Hindi ka na nga nagsasabi ng I love you, wala na nga good morning, hindi mo na nga alam itsura ng asawa mo. Bakit ayaw mo nang tingnan? Anong nangyari? Kasi yung sabi nga, nandun tayo sa parang natatamlayan tayo. Bakit ka natatamlayan? Bakit ka tinatamad? It is because there are times that we expect positive response but there is no response. Diba? Halimbawa, excited ka na humawak ng tao, excited ka na mag-disciple. Pero dahil hindi ka man lang na-appreciate, hindi ka man lang pinapansin, kaya sabi mo, naku, ayoko na. So, pag tayo daw ay hindi nakakaranas ng, sabi nga, of course, talagang dumarating tayo na nag-expect tayo sa tao. Pag hindi natin nakuha yan, nawawalan tayo ng interes. At pag nawalan ka na ng interes, nanghihina ka na. Ayaw mo nang gawin, ayaw mo nang ipagpatuloy. Nako, lalo na, di ba, pag ikaw ay nasaktan na. Parang sabi natin, hindi ko na kayang magtiwala. Masakit na, ayoko na. So, nawawala. Nagiging matamlay tayo sa ganung bagay. At, alam niyo po ba, ang isa pa, pag ang ating mga kasama daw ay mali. So, hindi daw tayo nagiging tapat when we have wrong company. Bakit? Kasi nakikita natin, sila nga hindi tapat, di ako rin pwedeng hindi maging tapat. So, parang yun yung nagiging natin, basihan natin. Bakit pa ako magiging tapat? Lahat naman nakasama ko, hindi tapat. So, kaya dapat napakalaga na makita natin, eto bang mga taong kasama natin ay nagdadala sa atin, laging paalala sa atin ni Pastor, di ba? Na dapat yung ating mga nakakasama, dinadala tayo nito na lalo tayong mapalapit sa Panginoon. But in spite of all the things na sinabi ko sa bawat isa, naranasan man natin yan, tayo yung ginawa niyan, o tayo ang nakagawa niyan, ganon pa man, anumang sitwasyon, mananatili pa rin ang katapatan ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Kaya nga sabi natin, yun yung pinaka-focus natin. Meron mang hindi maging tapat sa atin, ang Diyos ay tapat pa rin sa atin. Kaya nga mga kapatid, sana po ay gumraduate na tayo doon sa mga patotoo natin o mga testimony natin na sinasabi natin, kahit hindi ako nagiging tapat, ang Diyos ay tapat para sa akin. Alam niyo po, gusto kong sabihin sa inyo, parang sinasabi natin na kinukonsente ng Diyos ang hindi natin pagiging tapat. Dapat ang maging thinking natin ganito. The more that you experience God faithfulness, it will bring you to be faithful to God. Pag naiintindihan mo yung katapatan ng Diyos sa'yo, magdadala talaga sa'yo yan na maging tapat ka. At hindi mo na sasabihin na kahit hindi ako tapat. Kasi gusto kong sabihin sa mga kapatid, hindi nakabase sa atin ang katapatan ng Diyos. Hindi nakabase sa kung ano ang gawin mo at hindi mo gawin. Gawin mo yan o hindi mo gawin, ang Diyos ay tapat because He is faithful. That is His trait. That is who He is. Amen po ba? Kaya nga, we must stay in that position. Ano yung position na yan? As I experience God's faithfulness in my life, it will bring me. It will motivate me. It will give me the determination na maging tapat sa Diyos. Kasi bakit? Grabe ang katapatan ng Panginoon sa akin. Hindi ko masukat. Hindi ko maarok. At tulad nga ng sabi ko, pag ikaw talaga sinasabi mo, nararanasan mo ang katapatan ng Diyos, nauunawaan mo ang katapatan ng Diyos, lagi mong pipiliing mamuhay din ng tapat sa Panginoon. Amen po ba? Ano po ang sabi sa Numbers 23:19? Ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Anumang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Our God is a promise keeper. Ang katangian ng Diyos ay nagdudulot sa atin ng mga mabuting pagbabago. Pag nakikita mo daw ang Diyos sa buhay mo, nararanasan mo yung katapatan ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, yung kilos ng Diyos sa buhay mo. Saan ka dadalhin ito? Nababago ang buhay mo. At yung pagbabago na yon, ito ay mabuting pagbabago. So now, pag-usapan natin ngayon. 3 ways God's faithfulness affect us.
paano daw naapektuhan ng buhay natin ang katapatan ng Diyos? Kaya nga sabi ko, in-establish ko sa inyo, tapat ang Diyos. At dahil alam mong tapat ang Diyos, ano ang magiging epekto nito? O how does it affect my life? Una, sabi natin, God's faithfulness prevents worry. Yan. Okay. Sino dito ang merong mga pag-aalala? Sino dito ang may mga worries in life? Aba, si tatay lang ang nagtaas. Sasamahan ko si tatay. Diba? Lahat tayo meron. So, pansinin natin, meron kang pag-alala sa sarili mo. Anong mangyayari sa akin sa taong 2024? Marireach ko ba yung goal ko? Makakapag-provide ba ako sa family ko? Meron ba akong lakas para magawa ko yung mga trabaho ko? Di ba? Ano pa? Sa pamilya natin. Naku, sa mga nanay. Sino na po dito mga nanay? Taas ang kamay. Wagayway sa mga nanay dyan. Di ba? 2024 pa lang, 2025, iniisip mo na. Tama ba? Tapos yung anak mo, 1-year-old, iniisip mo na, naku, makapagtapos kaya ng pag-aaral. Grabe ang pag-alala. 1 taon pa lang, iniisip mo na ang kolehiyo. Ganyang katindi mag-alala ang mga misis, mga mister, gusto kong sabihin sa inyo. Di ba? Ganyan ang utak namin, masyadong malikhain. Yun nga lang sa mali nagagamit. Sa pag-aalala. Okay? Ano magiging kinabukasan ng anak ko? Makakapagtapos ba to? Nag-aalala tayo sa tuwing papasok, di ba? Nakauwi na kaya? Nakarating ba sa eskwelahan? Grabe, bawat kilos na lang meron tayong pag-aalala. Sa trabaho, sa mga nagtatrabaho. Ano iniisip mo? Mananatili ba ako sa trabaho ko? Mapropromote ba ako? Di ba, maibibigay ba sa akin to? Pag may negosyo ka naman, lalago ba to? Mababawi ba tong puhunan ko? Mananatili ba to? Ang dami nating iniisip. Sa mga nag-aaral, makatapos ba ako? Papasa ba ako? Di ba? Magte-take ako ng board exam. Pagdating sa ministry, magagawa ko ba ito ng tama? Tama ba itong ginagawa ko? Hanggang kailan kaya ako makakapaglingkod? Paglilingkod mo, di ba? Mananatili ba itong disciples ko? O baka naman iiwan nila ako? Pagdating sa pananalapi, di ba? Ano sabi ni Pastor? Ito daw, 5 lang talaga ang major problem ng tao. Pera, datong, money, kwarta, ati. Pareho lang yun na. Pero ito talaga, yung iniisip talaga natin. O diba, bago ka pumunta dito, nag-isip ka eh. Pamasahe ko, papunta dito. Meron pa ba ako, diba, pamalengke mo, pag uwi mo. Bukas, iniisip mo kaagad, anong uulamin namin? Diba, pera pa rin yan. Ayan na si Judith. Diba? Mga Judith ng buhay natin. Mga due dates. Ayan. Diba? Ang dami natin iniisip. Iniisip natin kinabukasan. What is in there tomorrow? Next week? By the end of this year? Tunay nga na sa buhay natin, napakaraming uncertainties. Naranasan natin yan, dumating ang pandemic, nagulat tayong lahat. Nagulantang tayo lahat. Diba? Hindi mo akalain na malalak tayo sa bahay. Hindi mo akalain dadapuan ka ng gantong sakit. Hindi mo alam kung kailan ka tayo palalabasin. At of course, we're praying na, Lord, wag nang mangyari. Pero what if it happens again? Kung dumating ulit yung ganong pagkakataon, pero sinasabi sa atin ng Lord, ano man yung ating mga alalahanin sa buhay, ang Diyos natin ay mananatiling tapat sa atin. Kaya tayo makakaahon, ma-overcome natin yung worries natin in life because we know that God is a faithful God. At yan po ay naranasan ng bawat isa sa atin at patuloy na ipinaparanas ng Diyos sa bawat isa. Hebrews 10:23, magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag tayong mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. Kaya nga nung last week, binanggit ni Pastor about faith, pananampalataya. Kaya tayo nagkakaroon ng pananampalataya is because we know the Word of God. At alam natin, kilala natin ang Diyos natin. Alam natin na mahal ako ng Diyos. Ang Diyos ko ay makapangyarihan. Kaya pwede akong manatili na hindi nag-aalala, hindi mag-aalinlangan kasi ang Diyos tumutupad sa kanyang pangako. Amen? So ano pa sabi sa Psalms 119 verse 90? Ang iyong katapatan ay magpapatuloy sa lahat ng salinlahi. Listen, my family in the Lord. Hindi lang pala yung katapatan ng Diyos ay sa buhay natin.
Ang sabi, magpapatuloy sa lahat ng salinlahay. Ibig sabihin, tutuloy ko lang po, matibay niyong itinatag ang mundo, kaya ito'y nananatili. So, ibig sabihin, God's faithfulness is not just in my life, not just in my generation, but God's faithfulness will continue until to my next generation. Kasama yung anak ko, kasama yung magiging apo ko, at yung kaapu-apuhan ko. Ganon ang katapatan ng Diyos. Kaya nga sabi, walang hangganan, walang katapusan. Kaya anuman ang dumating sa buhay natin, we can say that God is in full control of everything. May mga bagay kasi talaga sa buhay natin na wala tayong kontrolado. Hindi natin kontrolado. Wala tayong magawa. Na tanging gagawin mo, Lord. Hindi ko alam ang gagawin ko, but I will just trust in you and have faith in you because you can do even the impossible things. I don't need to worry because I have a faithful God. Kung ang pagtitiwala ko, ibibigay ko sa asawa ko, pwede ako magduda. Nagbabago yan. Kung ang pagtitiwala ko ay ibibigay ko sa gobyerno, pwede akong mag-alala. Because it changes. But when I put my faith and trust in my God, I can still, sabi nga, pwede akong manatili, na nagiging matatag, manatili, na nananampalataya because my God is faithful. Amen po ba? Kaya sabi natin, pag alam mo ang katapatan ng Diyos, ang lahat ng alalahanin, ito ay ating pwedeng iwaksi sa buhay natin. Actually, sabi nga, hindi naman talaga mawawala yung pag-aalala. Dadalin lang tayo nito na hindi tayo magpatuloy sa pag-aalala. Hindi natin kailangan mamuhay sa pag-aalala. It prevents us. It stops us. Okay, maaring maisip mo, pero matapos mong tingnan, tapat ang Diyos, lilipat ka na from being a warrior to a worshiper. Amen? Diba? Yung nag-worry ka, at ikaw ngayon, hindi ka na mag-worry, kundi magpupuri ka na sa Panginoon because I know my God is in full control of everything. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawa, God's faithfulness promises answers. So dahil sa katapatan ng Diyos, ito daw sa kanyang katapatan, may mga pangako siya. At hindi basta nananatiling pangako. Ang kanyang pangako ay kanyang tinutugon. Ang kanyang pangako ay kanyang pinangyayari. Psalms 143 verse 1. Pakinggan mo, O Panginoon, ang aking dalangin. Iyong dinggin ang aking mga daing. Sa iyong katapatan, sa iyong katwiran, ako'y iyong sagutin. Hindi kailanman sumisira sa pangako ang Diyos. Sino dito ang napangakuan at yung nangako, napako? At gusto mo na rin siyang ipako. But praise God, pag ang Diyos nangako, ay talaga nga naman kailanman, yaan ay kanyang tutuparin. Amen po ba? Pangyayarihin niya. Kaya kapatid, mahalaga, alam mo yung pangako ng Diyos sa'yo. Because how can you claim the promise of God if you don't know the promises of God? Diba? Hindi mo pwedeng basta sabihin, basta sinabi mo. No. You need to know the Word of God. And as you hold on to the Word of God, pwede mong sabihin, Lord, sa iyong salita, sinabi mo na tapat ka. Kailanman hindi siya sisira, siya ay laging may tugon sa ating panalangin. Maaaring ikaw nananalangin na isang bagay, sabi mo, Lord, bakit iba yung tugon mo? Gusto kong sabihin sa iyo, when God answers you, it would always be the best answer. Iba ang isip ng Diyos, iba ang paraan ng Diyos. Amen po ba? At ang isip ng Diyos ay higit sa kaya nating isipin. Ang paraan ng Diyos ay higit sa paraan natin. Kaya pag ikaw nanalangin sa Panginoon, huwag mo nang isipin paano tutugunin. That's no longer your problem. Diba? Pag nanalangin ka, Lord, tugunin mo nga to, Lord, baguhin mo nga yung asawa po, baguhin mo, Lord, paano mo gagawin? Pati yun, pinoproblema mo eh. Hindi na yun ang kailangan mo lang gawin, manalangin ka. Amen? And sabi nga, there is no power in prayer. Bakit ganun? There is power in whom we say our prayers. Ang may kapangyarihan ay yung ating sinasabihan ng ating mga panalangin. Kaya pala talagang mananalangin tayo ng mananalangin kasi alam natin, yung aking kinakausap, yung aking sinasabihan ng aking panalangin ay tapat.
at siya ay tutuparin niya anumang pinangako niya sa akin. Amen po ba? Hindi siya nagbabago. Kaya ano sabi Jeremiah 33 verse 3? Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita. At ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Kaya nga sabi sa bawat isa sa atin, pinapaalala sa atin, hindi tayo nakadepende sa panalangin. Listen, tayo po ay nakadepende sa katapatan ng Diyos. Kaya ka magpe-pray, it is because your God is faithful. Tapat yung Diyos ko eh. Kaya sasabihin ko pa rin sa Kanya, kasi tulad niya sabi, di ba, pag tayo ay nanalangin, as we open our lips in prayer, it releases our faith. Kaya ako nagpe-pray kasi nananampalataya ako na kaya ng Diyos tugunin yung panalangin ko. Kaya nga sabi sa atin, hindi panalangin ang focus natin. Anong focus natin? Faithfulness of God. I will pray because my God is faithful. I will pray because He answers my prayers. I will pray because in every promises, He makes it happen. Amen po ba mga kapatid? Kaya nga sa bawat isa sa atin, huwag mo sabihin na dahil nag-pray ka. Di ba may mga nagsasabi pa nga sa'yo, uy, pag-pray mo naman ako, mukhang malakas ka. Walang malakas. Walang palakasan kay Lord. Di ba? Ang Diyos ay talagang tapat. Ang Diyos ay talagang makapangyarihan. At dahil tapat ang Diyos, dahil ang Diyos ay makapangyarihan, kaya may tugon sa panalangin. Amen po ba? At yung panalangin na yan ay tinutugon niya sa paraan niya. His ways, His will, His work, not our own. Hindi po sa sarili natin. So kaya nga, ang pagtugon ng Diyos ay hindi nakadepende dahil sa mabait ako, hindi dahil sa ako ay masunurin, kundi, tandaan natin, ang pagiging masunurin mo, ang pagiging tapat mo, ay dahil sa naranasan mo ang katapatan ng Diyos sa buhay mo. Amen? Nagiging masunurin ka dahil alam mo na dakila ang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Kaya nakakapagtaka, ang isang Kristiyano na nakaranas ng pag-ibig ng Diyos, ng katapatan ng Diyos, hindi magawang sumunod. Isa lang ibig sabihin, you don't really understand how God loves you. You really don't understand how God is so faithful in your life. Amen? So, hindi dahil sa gumawa ka ng mabuti, kaya ka iniibig ng Diyos. Dahil kahit hindi ka gumawa ng mabuti, mahal ka pa rin ng Diyos. Kaya nga, we stand by His grace and mercy. Pero hindi naman sabi, yun naman pala, di pwede na ako gumawa ng masama. Again, tulad ng sabi ko, pag alam mo na ang Diyos mabuti sa'yo, ang buhay mo, dadalhin yan sa paggawa rin ng mabuti. Tugon natin yan sa katapatan at kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Amen po ba? So walang pangako sa panalangin, kundi ang Diyos ay may pangakong tutugon. So doon tayo nakatingin. Yung katapatan ng Diyos na siya ay tumutugon sa ating mga panalangin. Kaya nga nang sabi sa 1 John 1:9, subalit kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin sa lahat ng ating kasalanan sapagkat, ano ulit ang focus? Tapat at matuwid ang Diyos. Kaya tayo napapatawad dahil tapat ang Diyos. Mapagpatawad ang Diyos, walang itinatangi ang Diyos sa buhay natin. Patatawarin tayo ng Diyos hindi dahil malakas tayo sa Diyos. Pinapatawad tayo ng Diyos kasi tapat ang Diyos sa buhay natin. Pinapatawad tayo ng Diyos kasi mapagpatawad ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. So our focus is on God. Not on ourselves and not what we do for the Lord. Wala kasi ang lahat ng yan. It's really only the work of God in our lives. Amen? Sabi natin, ano yung tatlong, yung God's faithfulness affects what? Sabi natin, it prevents us from worry. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, hindi na mag-aalala yan. Sige, deklaran mo yan, hindi ka na mag-aalala. Amen? Diba? And God's faithfulness promises answers. Praise God! Yung mga panalangin natin, meron na tayo ngayon assurance, tutugunin ng Lord yung aking pinapanalangin. Bakit? Tapat ang Diyos ko eh. Amen? Pangatlo, God's faithfulness protects us from evil. Okay? So ano sabi po sa 2 Thessalonians 3:3? Pero tapat ang Panginoon, bibigyan niya kayo ng lakas at iingatan laban sa dyablo.
Bakit? Kasi po ang kaaway, gagawin niya ang lahat ng paraan upang tayo ay mahiwalay sa Diyos. John 10:10, naparito siya para ano? Ang kaaway ay naparito upang magwasak, magnakaw at makapatay. Alam niyo po, the moment that you said the prayer, Lord, I accept you as my Lord and Savior. At sabi mo, Lord, sinusuko ko ng buhay ko sa iyo. Alam nyo, inilipat na tayo from the kingdom of darkness to the kingdom of light. From the kingdom of the enemy to the kingdom of God. Yun nga lang, ang kaaway, hindi siya papayag na ganun lang, basta ililipat ka at magiging maayos ang buhay mo. Diba? Mararanasan mo yung pangako ng Diyos sa buhay mo. Kaya anong gagawin niya? Gagawa siya ng paraan para wasakin ka, para nakawan ka, para patayin yung relasyon mo sa Panginoon. Kaya ang tanging kanyang goal sa'yo, ihiwalay ka sa Diyos. But praise God because God is faithful. Sabi nga, nothing can separate us from the love of God. Hindi na tayo mawawala, hindi na tayo mahihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Bakit? Kasi tapat ang Panginoon. John 10:28, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila mapapahamak. Walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Nothing and no one can snatch us from the hands of God. Ang bawat isa po sa atin nasa kamay na ng Diyos. Kaya kahit ang kaaway ay andyan, umaali-aligid. Naghahanap ng masisila. Kaya nga tinuturuan tayo ng Diyos na laging manalangin. Sinabi na ng ating pastor, ano sabi niya, if you want to thrive, if you want to overcome, if you want to receive the favor of God this 2024, you should have a life of prayer. It is only through prayer that we can thrive. Only through prayer that we can receive the favor of God. Balikan niyo yung message ni Pastor na God's favor. Ang taon na ito, 2024, there is a promise of God. But at the same time, there is also the work of the enemy. And for you to overcome the work of the enemy, yes, God is faithful. Sinabi niya na, wala nang makakaagaw sa atin sa kamay ng Diyos. Pero kailangan magawa natin ang manalangin. Bakit ka nananalangin? Kasi alam mo, ang Diyos ay tapat. There is this promise that He will protect us. Kaya nga, ano sabi sa Matthew 6:13? At huwag mo kaming pababayaan sa panahon ng pagsubok. Sa halip ay iligtas mo kami mula sa masama. My family in the Lord, wag po natin babaliwalain ang gawa ng kaaway. Araw-araw meron yan. In one prayer meeting, merong binanggit si Pastor, ang sabi niya, whatever you place in prayer, God protects it. But whatever you don't put it into prayer, the enemy has an access. Ano man daw ang ipanalangin mo, ang proteksyon ng Diyos, ang pagkilos ng Diyos, ang pagsama ng Diyos ay nandun. At anumang hindi mo ipanalangin, ang kaaway nagkakaroon ng pagkakataon gumawa. Kaya nga sa taong ito, bilang isang Kristiyano, hindi po pwedeng walang panalangin sa buhay natin. We know, yes. Sabi nga, ano sabi sa atin dito, pinapaalalahanan tayo in 1 Peter 5:8, maging handa kayo at magbantay. Paano tayo magiging handa? Paano tayo magbabantay? Sa pamamagitan ng panalangin. Bakit? Kasi ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umuungal at aali-aligid, naghahanap ng malalapa. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yon. Diba? Hindi tayo yon. Kaya nga dapat may prayer. Ang katapatan ng Diyos sa buhay natin, sabi nga, manatili tayo sa kamay ng Diyos. We can overcome the work of the enemy. Malalagpasan natin ang gawa ng kaaway kasi tayo ay nananatili sa kamay ng Diyos. Ano pa? Yung pananalangin natin, laging manalangin sa Diyos. Maging handa at magbantay. We must be watchful Christians. May mga kausap ba akong Kristiyano? Nandyan pa ba kayo? Napakaganda ng inihanda ng Lord sa taong 2024. Sabi, God's favor. Meron tayo niyan, pero kailangan manatili ka sa kamay ng Diyos. May pinangako ng Diyos, hindi tayo kailanman maagaw sa kamay ng Diyos. Amen. At meron tayong dapat gawin ng manalangin.
Because in prayer, it develops our faith. And in prayer, sabi natin, nakikita natin yung katapatan ng Diyos. Nakukuha natin yung tugon natin kasi hindi dahil sa nag-pray ka, kasi dahil tapat ang Diyos. At ang sabi, maghanda at magbantay. Sa bawat isa sa atin, anuman ang ating kalalagayan, anuman ang nararanasan, anuman ang nagawa, at anuman ang ginagawa sa atin, ang Diyos ay nananatiling tapat. Amen po ba? Hinihintay tayo ng Diyos na tumugon sa kanyang pag-ibig. Kaya nga, sa pamagitan ng katapatan ng Diyos, makita po natin. Dahil tapat ang Diyos sa akin, ito rin ay magdadala sa akin na maging tapat sa Kanya. Again, in the verse that was given to us, Lamentations 3:21-23. Panaghoy, ang sabi, pero nanunumbalik ang pag-asa ko kapag naalala ko na ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Yan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nalipol. Araw-araw ay ipinapakita niya ang kanyang habag. Dakila ang katapatan ng Diyos. Kapatid, dumating ka na ba sa point na kung saan ikaw ay nawalan ng pag-asa? O maaring nasa isang sitwasyon ka na parang nakikita mo wala ng pag-asa. Ito man ay sa mahal mo sa buhay, isang sitwasyon, o mga sinasabi natin, maging ang bansang Pilipinas parang wala ng pag-asa. Hindi natin, sabi nga, maring inisip mo, Pastora, hindi ko na po problemahin ang bansang Pilipinas. Sa akin lang, pamilya ko palang sapat na problema ko. Diba? Sa sarili ko lang sapat na problema ko. Ayoko nang isipin ang bansang Pilipinas. Yes. Pero sabi nga, instead of focusing on that, focus now on God's faithfulness. Naranasan mo na ba na merong hindi naging tapat sa'yo? Masakit yan. Pero sabi nga, ngunit ang Diyos ay nanatiling tapat. Katulad na Jeremiah, ano sabi niya? Naalala ko. Anong inalala niya? Yung pag-ibig ng Diyos sa kanya. Inalala ko yung katapatan ng Diyos sa akin, wala palang katapusan. And because of that, kapatid, makakaalis ka sa pag-aalala. Magkakaroon ka ngayon ng pananampalataya, tumutugon ang Diyos sa panalangin. Bakit? Tapat kasi ang Diyos sa pangako niya sa buhay ko. At tunay nga makikita natin, anuman maging sitwasyon, we don't know what will happen tomorrow. But because my God is faithful, tapat ang Diyos ko, iingatan niya ako. Hindi lang ako, ang sabi ang katapatan ng Diyos, umaabot hanggang sa ilang salin lahi. Amen? Sabi nga natin, God's faithfulness is beyond measure. Walang katapusan, walang hangganan. At nais ko pong iwan sa inyo, anuman ang mangyari, tapat ang Diyos sa bawat isa. Tayo pong lahat ay tumayo. Kapatid, yung katapatan ng Diyos, hindi lang siya basta sinabi. Ipinakita sa pamamagitan ng ginawa ng ating Panginoon dun sa krus ng Kalbaryo. God showed His faithfulness that no matter how difficult, no matter how painful, hindi madali ang pinagdaanan ng ating Panginoon dun sa krus ng Kalbaryo. Hindi niya kailangan gawin yon para sa sarili niya, hindi. Because He is God. Pero bakit kailangan maranasan ng Panginoon at kailangan daanan ang pagkapako, ang pagkahagupit, ang pagsusuot ng korona? Para ipakita niya sa atin hanggang sa masabi niya, it is finished. At yung sinabi niyang it is finished, it is the equivalent of I am faithful. Yung sinabi niyang it is finished, sinabi niya sa atin, tapat ako hanggang dulo. Ano mang mahirap, tatapusin ko. Ano mang sinimulan kong maganda sa buhay mo, tatapusin ko pa rin ng maganda. Maaring sa kalagitnaan, merong hindi maganda, masalimuot, masakit, di mo maintindihan. But because God is so faithful, ang sabi niya, ang aking sinimulan, I who began a good work in you, I am faithful to complete it
until the end. Amen? Tayo po'y umawit sa Panginoon. Thank you, Jesus. Yes, O Lord. Wala ng pagsinag ng itong araw. Patuloy siya nagbibigay taglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Yes. Maraming salamat po, Panginoon. Dakila ka, O Diyos, tapat ka nga. Kapatid, tanggapin mo yan sa buhay mo ngayon. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man na. Yes, Holy Spirit. Continue, Lord, to speak to us today. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tulad. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw mag-aasahan ang langit, maging hanggang wakas nitong buhay. Let us all close our eyes. Hayaan po natin ang praise and worship team na patuloy na umawit sa Panginoon. Ano man ang kalalagayan mo ngayon, kapatid, ikaw man ay nawawala ng pag-asa, o maaring dumating ka na sa point na nawalan ka na ng pag-asa. Maaring ikaw, naranasan mo na ikaw ay masaktan dahil meron kang inaasahan na tao maging tapat sa'yo, subalit hindi naging tapat. But today, ipinagkaloob ngayon ng Diyos, ipinakita niya sa bawat isa sa atin na siya ay nananatiling tapat. At dahil sa kanyang katapatan, kapatid, just give every worries that you have to God today. Ano man ngayon ang nagiging alalahanin mo, ibigay mo sa Panginoon. And focus on God's faithfulness in your life. At tandaan mo, tumutugon ang Diyos. Maaring iniisip mo, Lord, ang tagal-tagal na, bakit hanggang ngayon wala pa rin? Because God is working in His ways, in His time, in His will, sa kanyang kaparaanan. Gawin mo pa rin tingnan ang katapatan ng Diyos sa buhay mo. At dahil ang Diyos ay tapat, patuloy kanyang ilalagay sa kamay niya. Ang pag-iingat ng Diyos ay patuloy niyang ipaparanas sa iyo. At kailanman wala nang makakaagaw sa iyo sa kamay ng Diyos. That is how God is so faithful in your life. Today, my family in the Lord, isuko mo ang lahat ng alalahanin mo. Just give it to God. At gusto ko ngayon, tanggapin mo sa buhay mo yung katapatan ng Panginoon. Now, my family in the Lord, because you know that God is faithful, I want you to open now your lips and thank the Lord for His faithfulness. Pasalamatan mo ngayon ang Panginoon. Dahil tapat ang Diyos. Meron siyang ginawang maganda sa buhay mo. Pinasimulan niya to. Ipagpapatuloy niya to. Tatapusin niya to. Receive it. Receive that God's faithfulness. Receive the promise of God.
Yes, Lord. You are so faithful, not just to me, even to my family, to my children, up to the next generation. Hallelujah, Jesus. Thank the Lord. Yes, oh God, let us sing this song. Worship God. Tanggapin mo kaya ng katapatan ng Diyos, kapatid. Magmula ka sa ugat. Hallelujah. Yes, Lord. Receive it. Mundo'y magunaw maasa. Focus on that. Pasalamatan mo ng Panginoon. For the last time. Yes, oh God, thank you. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay nga sa liga. Lord, hindi na namin isipin kung paano. Sa bawat Basta alam namin tapat ka. tagumpay man ay naroon. Salamat, O Diyos. Daluyan ng pag-asa ko. We just put our hope in you, O God. Pag-ibig mo'y laan sa amin. Salamat po, Panginoon. Yes, O Lord. Dakila. Yes, declare. Declare it in your life. Dakila ka. Dakila ka. Oh, Diyos. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong dakilang katapatan na walang katapusan, walang hangganan. Amen! Sa iyo ang lahat ng papuring pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat magsabi ng Amen! Amen! Praise God! Palakpakan natin ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Praise God. And because of that, mga kapatid, sabi mo sa katabi mo, we can now celebrate. Amen! We can now celebrate! Hallelujah! Tayo pong lahat, patuloy na magpuri sa Panginoon because God is good! And all the time! God is good. Amen! Palakpak po tayo sa Panginoon! Come on! Woo! Yes! We worship you, good God! Lord, you are good and your mercy endureth forever. Yes, you are good! Lord, you are good and your mercy endureth forever. People, come on church! Sabay-sabay po tayo! People from every nation and time, from generation Taas ang mga kamay! we worship you.